Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2489-98. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ha! Ito. Nagulat ang patriarka ng angkan ng dragon. Hindi niya inaasahan na isusuko ni Alvin ang Celestial Supreme Treasure ng ganoon kadali nang hindi lumalaban. Dahil dito, nakaramdam siya ng pagdududa. Pinagbantaan ng patriarka ng angkan ng dragon si Alvin sa ganitong paraan dahil naniniwala siyang aakyat si Alvin sa isang Devata realm bago siya. Kapag umakyat na si Alvin, mawawala ng gulugod ang Seven Absolute Sect. Sa oras na iyon, ang sekta ay magiging parang isda sa chopping board para sa kanya. Bagamat alam niyang magiging epektibo ang banta, hindi niya talaga inaasahan na basta-basta susuko si Alvin sa kanyang kahilingan. Nalilito siya sa pangyayaring ito. Maya-maya, sa wakas ay sinabi niya, Alvin, hindi kita itinuring na isang matalinong tao. Isang mapang-uyam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang hawak niya ang celestial sword na inihagis ni Alvin. Gayunpaman, hindi ba sumagi sa isip mo na kung wala ang Celestial Supreme Treasure, ang iyong lakas ay lubhang nabawasan na ngayon? Sa kasalukuyan, ang iyong lakas ay malamang nakapantay ng isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng patriarka ng angkan ng dragon. Ano? Babalikan ba ng patriarka ng angkan ng dragon ang kanyang mga sinabi? Aatakihin mo ako pagkatapos kong ibigay sa iyo ang Celestial Supreme Treasure. Matalino ka. Nagningning ng mabagsik ang mga mata ng patriarka habang sinasabi niya, magdudulot ito ng kapahamakan para sa angkan ng dragon kung hindi ko kayo papatayin. Dapat kayong mamatay ngayon. Ang sarili ninyo lang ang masisisi ninyo sa pagiging inosente. Dapat ay pinanumpa ninyo ako sa panunumpa ng parusang kidlat bago ninyo isinuko ang Celestial Sword. Pinutol ninyo ang sarili ninyong landas ng pag-atres kaya hindi ninyo ako masisisi dito. Puno ng hangarin na pumatay ang kanyang boses nang magsalita siya. Nang matapos magsalita ang patriarka ng angkan ng dragon, marami sa mga miyembro ng angkan ng dragon ang humagalpak sa tawa. Si Alvin ang nagdala ng sarili niyang pagkawasak. Hindi ko akalain na ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect ay magiging napakapabaya. Isinuko niya ang Celestial Supreme Treasure nang hindi pinapanumpa ang Patriarch sa panunumpa ng parusang kidlat. Ayos lang ba talaga ito? Ibig kong sabihin, nangako si Lord Patriarch na hahayaan na lang niya ang bagay na ito basta't isusuko ni Alvin ang Celestial Supreme Treasure. May ilang miyembro ng angkan ng mga dragon na hindi naaayon sa ginawa ng kanilang patriarka. Kumunat ang kanilang noo dahil sa hindi pagsang-ayon nang makita nilang binawi ng patriarka ang kanyang mga sinabi. May nagsabi ng may ngiti, aba, sinabi ni Lord Patriarch na hindi niya lilipulin ang 7 Absolute Sect kung ibibigay niya ang Celestial Sword. Walang sinabi si Lord Patriarch tungkol sa hindi pagpatay kay Alvin. Aba, tama ka. Siguro hindi binawi ng patriarka ang kanyang mga sinabi. Oo, hanggat hindi nilipol ni Lord Patriarch ang 7 Absolute Sect, hindi niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Matapos itong pag-usapan sa isa't isa, lahat ng miyembro ng angkan ng dragon ay kumbinsido na hindi binawi ng kanilang patriarka ang kanyang mga sinabi. Nadama lamang nila na si Alvin, ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect, ay masyadong hanggal at inosente para hindi manampa sa kanilang patriarka sa panunumpa ng parusang kidlat. Nadama nila na si Alvin ang sanhi ng kanyang sariling pagbagsak at siya lamang ang dapat sisihin. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng angkan ng dragon ay tumingin kay Alvin na parang isang patay na naglalakad. Hindi nila inakala na mabubuhay si Alvin kung wala ang kanyang Celestial Supreme Treasure. Kung tutuusin, alam nilang ang isang Celestial Supreme Treasure ay maaaring magpataas ng lakas ng malaki. Ngayong nawala na kay Alvin ang Celestial Supreme Treasure, tiyak na hindi siya kasing lakas ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Kahit hindi gamitin ang Celestial Supreme Treasure, sigurado akong madali lang para kay Lord Patriarch na patayin si Alvin ngayon. Tama ka. Pantay ang kanilang laban kanina. Gayunpaman, ngayong nawala na kay Alvin ang Celestial Supreme Treasure, tiyak na hindi siya makakalaban ni Lord Patriarch. Mukhang mahuhulog sa ating angkan ng dragon ang sect leader ng 7 Absolute Sect ngayon. Sa sandaling ito, mahinahong nagtanong si Alvin, kaya papatayin mo na ba ako ngayon?
Kahit ngayon, wala siyang ipinakitang senyales ng pagkabalisa. Siyempre naman. May katiyakang sabi ng patriarka, masisisimulang ang sarili mo sa pagiging masyadong hanggal dahil hindi mo ako pinanumpa sa panunumpa ng parusang kidlat matapos makuha ang Celestial Supreme Treasure. Bagamat medyo naguluhan siya sa pagiging kalmado ni Alvin, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Tutal, kumbinsido siyang hindi magiging banta si Alvin kung wala ang Celestial Supreme Treasure. Sa kanyang palagay, si Alvin ay nasa kanyang kapangyarihan na parang isda sa chopping board. Patuloy na nagtanong si Alvin nang walang pakialam, bueno, tutuperin mo ba ang pangako mong iiwan mo ang Seven Absolute Sect? Natigilan ng patriarka ng angkan ng dragon nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na maiisip pa rin ni Alvin ang mga miyembro ng kanyang sekta kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan. Sinabi niya, makakaasa kayo na tutuperin ko ang aking pangako. Dahil isinuko ninyo ang Celestial Supreme Treasure, hindi ko sasaktan ang Seven Absolute Sect. Nang marinig ito, ang mga miyembro mula sa angkan ng dragon na mas matuwid ay nakahinga ng maluwag. Talagang nag-aalala sila na baka bawiin ng kanilang patriarka ang kanyang mga sinabi at atakihin ang Seven Absolute Sect. Mabuti. Napakabuti. Isang napakagandang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin pagkarinig niya sa mga salita ng patriarka. Dahil sa mga salitang ito, iiwan ko na ang angkan ng dragon pagkatapos ninyong mamatay. Pagkasabi ni Alvin, tumahimik ang buong lugar. Nakakagulat ang mga sinabi niya. Medyo matagal bago nagkagulo ang mga tao. Nabaliw na ba si Alvin? Anong kalokohan ang sinasabi niya? Isinuko na niya ang Celestial Supreme Treasure, iniisip pa rin ba niya na may pagkakataon siyang patayin si Lord Patriarch? Bago pa man niya isinuko ang kanyang Celestial Supreme Treasure, pantay lang ang naging katapat niya sa Patriarch. Ngayong nawala na ang kanyang kayamanan, paano siya nakapagsalita ng ganito kalakas? Baliw na ba siya? Talaga bang nagtataka ako kung saan niya nakukuha ang lakas ng loob niya? Inakala ng lahat ng miyembro ng angkan ng dragon na naghihinala si Alvin. Samantala, tumawa ang patriarka ng angkan ng mga dragon nang marinig ang mga salita ni Alvin. Medyo natagalan bago tuluyang humupa ang kanyang tawa. Mapangot siyang sinabi niya, Alvin. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo para magsabi ng ganito kahit na nawala mo na ang iyong Celestial Supreme Treasure. Pagkatapos kong mamatay ay hahayaan mo na lang ang angkan ng mga dragon. Gusto kong makita kung paano mo ako papatayin ng walang Celestial Supreme Treasure. Walang Celestial Supreme Treasure. Sarkastikong ngumiti si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng patriarka at nakita ang mga mapangot siyang tingin mula sa mga miyembro ng angkan ng dragon. Itinaas niya ang kanyang braso nang lumitaw ang isa pang espada sa kanyang kamay. Ang espada ay sumabog at naging isang nakasisilaw na liwanag sa sandaling ipinadala niya ang kanyang enerhiya dito. Swoosh! Swoosh! Habang humuhupa at dumadaloy ang mga sinag ng espada, kumalat palabas ang mga alon ng makapangyarihang enerhiya. Ang enerhiyang ito ay maihahambing sa enerhiyang pinakawalan ni Alvin kanina gamit ang Celestial Sword. Naramdaman ng mga miyembro ng angkan ng dragon ang enerhiya, at ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago. Maging ang ekspresyon ng patriarka ay natigilan. Ano ito? Isa na ng kataas-taasang kayamanan sa langit. Nagtinginan ng dalawang kataas-taasang nakatatanda at nakita ang hindi makapaniwala at pagkamangha sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila inaasahan na si Alvin ay magkakaroon ng isa pang kataas-taasang kayamanan sa langit. Bakit tila walang kwenta ang kataas-taasang kayamanan sa langit? Iyan ay isang kataas-taasang kayamanan sa langit. Sa tingin ko, Susmariosep. Ilang Celestial Supreme Treasures ang pag-aari ni Alvin. Isa ba iyan sa mga maalamat na Celestial Supreme Treasure? Kailan pa naging ganito karami at kawalang halaga ang Celestial Supreme Treasures? Nabigla ang mga miyembro ng angkan ng dragon nang makita nila si Alvin na gumagawa ng isa na namang Celestial Supreme Treasure. Hindi nila akalain na mangyayari ito kahit sa kanilang pinakamalalaking panaginip. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi ang patriarka mula sa angkan ng mga dragon mula sa pagkabigla nang makita si Alvin na gumagawa ng isa na namang Celestial Supreme Treasure. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng pangalawang Celestial Supreme Treasure, Alvin. Gayunpaman, tila hindi siya natakot. Sa katunayan, isang ekspresyon ng kasakiman ang muling makikita sa kanyang mga mata.
Gayunpaman, sa tingin mo ba ay mapapatay mo ako dahil lang sa mayroon kang Celestial Supreme Treasure? Huwag mong kalimutan, mayroon na rin ako ngayon. Pantay ang ating pagkakapantay-pantay kanina dahil wala akong Celestial Supreme Treasure. Ngayong mayroon na ako, hindi na mahihirapan akong patayin ka. Ngayon ang araw na iaalay mo ang Celestial Supreme Treasure sa angkan ng mga dragon. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses nang magsalita siya. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ng dalawang kataas-taasang matatanda at bumilis ang kanilang paghinga. Kung ang angkan ng dragon ay makakakuha ng isa pang kataas-taasang kayamanan sa langit, walang duda na isa sa kanila ang bibigyan ng kataas-taasang kayamanan sa langit. 2,470. Hindi nila pinagdudahan ang kakayahan ng kanilang patriarka na agawin ang pangalawang Celestial Supreme Treasure mula kay Alvin. Tulad ng sinabi ng kanilang patriarka, ngayong mayroon na rin silang Celestial Supreme Treasure, hindi na magiging mahirap para sa kanya na patayin si Alvin na nagtataglay ng isa pang Celestial Supreme Treasure. Kanina, ang patriarka ng angkan ng dragon ay walang Celestial Supreme Treasure, ngunit nakipaglaban siya hanggang sa tabla kay Alvin na may Celestial Supreme Treasure. Ngayon na mayroon na siyang Celestial Supreme Treasure, sigurado na ba siyang madali niyang matatalo si Alvin? Pagbibigay ng Celestial Supreme Treasure sa angkan ng dragon. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ng patriarka. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabi, gusto kong makita kang sumubok. Gagawin ko talaga iyan. Sigaw ng patriarka habang ipinapadala ang kanyang enerhiya sa Celestial Sword at sinimulang salakayin si Alvin ng walang pagpipigil. Balak niyang patayin si Alvin sa isang suntok lamang. Ayaw niyang bigyan si Alvin ng pagkakataong makabawi. Ang patriarka ay mahusay sa paglalaro ng espada. Mahusay niyang ginamit ang Celestial Sword at nagpakawala ng isang atake na maihahambing sa lakas ng isang Golden Celestial. Isang sinag ng espada ang tumama kay Alvin mula sa kanluran, tila kayang sirain ang lahat ng nasa daanan nito. Sumuko ang 10,000 sundalo. Sigaw ni Alvin. Dahil sa pagtatangka ng patriarka na patayin siya, ginamit niya ang kanyang enerhiya at lumikha ng isang sword formation sa itaas ng kanyang ulo. Di nagtagal, isang mahiwagang enerhiya ang kumalat mula sa sword formation sa lahat ng direksyon. Nang mabalot ng enerhiya ang patriarka ng angkan ng mga dragon, natakot siya nang matuklasan niyang wala na sa ilalim ng kanyang kontrol ang Celestial Sword. Nagpadala ang espada ng isang pagkabigla sa kanyang braso at nasugatan siya bago ito lumipad patungo sa sword formation sa itaas ng ulo ni Alvin. Hindi nagtagal at naging bahagi ito ng formation. Hindi lang iyon. Nawala rin ang mga armas ng mga miyembro ng angkan ng mga dragon na may dalang mga armas. Tila may sariling isip ang kanilang mga armas habang lumilipad sila patungo sa sword formation bago sumama dito. Natural lamang na nataranta ang mga miyembro ng angkan ng mga dragon dahil dito. Ano? Anong nangyayari? Anong klaseng teknik ito? Paano niya naagaw ang mga armas natin? Pati ang Celestial Supreme Treasure ng patriarka ay naagaw na rin. Natuklasan ng dalawang Supreme Elder mula sa angkan ng dragon na ang Celestial Supreme Treasure na nasa kamay ng kanilang patriarka kanina ay naagaw na rin. Natigilan agad ang patriarka ng angkan ng dragon, natigilan. Isang takot at litong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang nakatitig sa formation sa itaas ng ulo ni Alvin. Para maging eksakto, nakatitig siya sa Celestial Sword na kumala sa kanyang pagkakahawak kanina lang. Ito ang teknik ni Sword Saint Berting, ang pagsuko ng 10,000 sundalo. Bilang patriarka ng angkan ng dragon, alam na alam niya ang nangyari 100,000 taon na ang nakalilipas. Alam niya na si Sword Saint Berting ay may kasanayang makakatulong sa kanya na makontrol ang lahat ng armas sa isang partikular na lugar. Bagamat alam ng patriarka ng angkan ng dragon na may ganitong teknik si Berting sa kanyang arsenal, hindi niya inaasahan na gagana ito sa mga kataas-taasang kayamanan sa langit. Ang kasanayang ito ay maaari ring makakuha ng kontrol sa mga kataas-taasang kayamanan sa langit. Hindi nakakapagtaka na may kumpiyansang isinuko sa akin ni Alvin ang kataas-taasang kayamanan sa langit kanina. Sigurado akong nakita na niya ang lahat ng ito mula pa sa simula. Alam niyang mawawalan ito ng saysay kahit na nasa akin ang kataas-taasang kayamanan sa langit. Hindi siya hanggal, hindi nagtagal ay natanto niya ito. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang dibdib sa galit. Ginawa siyang tanga ni Alvin.
Sa sandaling ito, sumigaw si Alvin, tikman ninyo ang aking sword formation. Nanginig sa takot ang patriarka ng dragon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang tunay na anyo at muling inilabas ang lahat ng kanyang lakas nang direktang bumangga siya sa sword formation ni Alvin. Boom! Boom! Naulit ang kasaysayan. Gayunpaman, mayroong dalawang Celestial Supreme Treasure sa sword formation ni Alvin. Bagamat hindi mapagsama-sama ang kapangyarihan ng dalawang kayamanan, ang kanyang atake ay mas malakas pa rin kaysa dati. Dahil dito, nagtamo lamang si Alvin ng mga minor na pinsala habang ang patriarka ng angkan ng dragon ay malubhang nasugatan. Bagamat nagawa niyang magdulot ng matinding suntok sa patriarka ng angkan ng dragon, bilang isang 8-clawed golden dragon, ang kakayahan ng patriarka sa pagbabagong buhay ay mas nakahihigit kumpara sa kanya. Noong nagsisimula pa lamang gumaling ang kanyang mga sugat, ang patriarka ay ganap ng gumaling. Alvin, inaamin ko na maaaring hindi kita mapatay ngayon. Ang 10,000 metrong haba na katawan ng patriarka ay pumipilipit at lumulutang sa hangin. Ang kanyang malalaking mata na parang dragon ay matamang nakatitig kay Alvin. Dumadagindong ang kanyang boses nang magsalita siya, gayunpaman, imposibleng mapatay mo rin ako. Magkasundo tayo. Kung ibibigay mo ang isang Celestial Supreme Treasure, ang Dragon Clan at ako ay hindi na magiging kaaway ng 7 Absolute Sect. Kung hindi, ipinapangako ko sa iyo na ang 7 Absolute Sect ay hindi magkakaroon ng isang araw ng kapayapaan pagkatapos mong umakyat sa isang Devata Realm. Malinaw na, kahit sa sandaling ito, hinahangad pa rin niya ang Celestial Supreme Treasures ni Alvin. Mapanghikayat na sinabi ng patriarka ng angkan ng dragon, dapat mong malaman, bilang isang eminent celestial, mapipilitin kang umakyat sa pamamagitan ng Celestial Ascension Energy. Sa kabilang banda, katatapos ko lang ng aking ikasyam na Bodiless Celestial Tribulation, at wala pang isang siglo akong naging 9 Tribulation Bodiless Celestial. Maaari akong manatili sa mundane realm ng mahigit 9 na siglo. Dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Gamit lamang ang isang Celestial Supreme Treasure, maaari nating ibaon ang palakol. Tiwala siyang makukumbansi niya si Alvin. Tama ka. Tumanggo si Alvin. Imposible talaga para sa akin na patayin ka. Mabilis na sinabi ng patriarka ng angkan ng mga dragon, kung ganoon, dapat mong ibigay ang isang Celestial Supreme Treasure. Ito ang pinakamahusay para parehong sect ng 7 absolute at sa angkan ng mga dragon. Bakit ka nagmamadali? Pangiinis ni Alvin. Hindi ko patapos ang sasabihin ko. Imposibleng mapatay kita. Gayunpaman, hindi imposibleng mapatay ka ng ibang tao. May iba pa ba? Natigilan ng patriarka ng angkan ng dragon. Nang makabawi siya ng katinoan, sinabi niya ng may pangungutya, Alvin, huwag mo akong subukang lokohin. Sa kasalukuyan, sa makamundong kaharian na ito, walang sino man ang makakapatay sa akin. Gayunpaman, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon kung makikipagsanib puwersa ka sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Devil Clans. Mga angkan ng mga Diablo. Isang Celestial na walang katawan sa 9 Tribulation. Napataas ang kilay ni Alvin nang marinig ang mga salita mula sa patriarka ng angkan ng dragon. Bahagyang natigilan siya. Talaga bang may 9 Tribulation Bodiless Celestial ang mga Devil Clans? Hindi ba't bihira ang mga 9 Tribulation Bodiless Celestial at iilan lang ang lilito sa bawat henerasyon? Mayroon ng 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Saint Province Realm, at ngayon, may isa pa sa Devil Clans. Natakot at nabigla rin ang mga miyembro ng angkan ng dragon sa balitang ito. Mayroon ding 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Devil Clans. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi kumilos si Lord Patriarch noong sinalakay ng Devil Clans ang Upper Province ilang taon na ang nakalilipas kahit na isa siyang 9 Tribulation Bodiless Celestial? Hindi ko akalain na mayroon ding 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Devil Clans. Hindi inaasahan. Kung makikipagsanib puwersa si Lord Patriarch sa sect leader ng 7 Absolute Sect, hindi imposible para sa nila na patayin ang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Devil Clans. Nag-usap-usap ang mga miyembro ng angkan ng dragon bago nila napagpasyahan na hindi dapat makipagtalo ang kanilang patriarka kay Alvin, ang pinuno ng sect ng 7 Absolute Sect. Sa halip dapat silang magsanib puwersa upang harapin ang kanilang karaniwang kaaway, ang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Devil Clans, at palayasin ang Devil Clans.
Kung makikipagtulungan ka sa taong iyon para patayin ako, ikaw at ang iyong sekta ay hahatulan ng lahat sa Saint Province Realm. Mayabang na sabi ng patriarka ng angkan ng dragon. Sigurado siyang imposibleng makipagsabuatan si Alvin sa Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Devil Clans. Kahit na makipagsabuatan si Alvin sa Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Devil Clans at lipulin ang angkan ng dragon para ilihim ang bagay na ito, hindi pa rin mapipigilan ni Alvin ang pag-activate ng kanyang Minor-Major Mirror Image Talisman pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ipo-project ng anting-anting ang lahat ng nangyari sa may-ari ng katumbas na anting-anting. Ang may-ari ng katumbas na anting-anting ay ang patriarka ng panloob na angkan ng Phoenix. Sa madaling salita, kung makikipagtulungan si Alvin sa Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Devil Clans para patayin siya, hindi may tatago ni Alvin ang balitang ito. Sa oras na iyon, hahatulan siya sa kaharian na ito. Sa sandaling ito, isa sa mga kataas-taasang elder ng angkan ng dragon ang humakbang pasulong. Pinuno ng sekta Darfield, ang aming patriarka, sa kasalukuyan, ang tanging siyam na kapighatsang walang katawan na celestial sa kaharian na ito. Kung bibigyan mo kami ng isang Celestial Supreme Treasure, hindi lamang mo mahuhugasan ang alitan sa pagitan ng angkan ng dragon at ng Seven Absolute Sect, kundi makikipagtulungan ka rin sa aming patriarka at sa aming angkan upang patayin ang siyam na kapighatsang walang katawan na Celestial mula sa mga angkan ng demonyo at palayasin sila. Hindi ba't magandang solusyon ito? Sinubukan ng kataas-taasang elder na hikayatin si Alvin sa isang palakaibigang paraan. Tama siya. Humakbang din paarap ang isa pang kataas-taasang elder. Pinuno ng sekta Darfield, tiyak na mapatatuboy mo ang mga angkan ng mga Diablo kung makikipagtulungan ka sa aming patriarka. Sa oras na iyon, ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming patriarka ay mauukit sa kasaysayan ng tela. Ito ay kapakipakinabang sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay isuko ang isa sa iyong kataas-taasang kayamanan sa langit. Nagtulungan ng dalawang kataas-taasang elder ng angkan ng dragon upang hikayatin si Alvin. Gayunpaman, napangisi lamang si Alvin nang marinig ang mga salita ng dalawang kataas-taasang nakatatanda. Papatayin ko ang Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Devil Clan at palalayasin ang Devil Clan, ngunit tumatanggi akong makipagtulungan sa Dragon Clan. Bukod dito, hindi ko na kailangang makipagsabuatan sa Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Devil Clan para patayin ang inyong patriarka. Nang magsalita siya, malamig niyang tiningnan ang patriarka ng Dragon Clan. 2,471. Gusto kong makita kung paano mo ako planong patayin ng hindi nakikipagtulungan sa Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Devil Clans. Nang marinig ng Patriarch ng Dragon Clan ang mga salita ni Alvin, siya ay nasaktan. Sa sobrang galit niya ay humagalpak siya ng tawa. Sa palagay ko ay hindi mo ako mapapatay gamit ang mga teknik na ginamit mo sa ngayon. Sa sandaling ito, karamihan sa mga miyembro ng angkan ng dragon ay umiling, inakala nilang naghihinala si Alvin. Iniisip ba ni Alvin na ang Lord Patriarch ay isang taong pabaya? Kahit na walang Celestial Supreme Treasure ang Lord Patriarch, isa pa rin siyang tunay na Nine Tribulation Bodiless Celestial. Paano niya nagawang patayin ang Patriarch, isang eminent celestial na dumaan sa shortcut? Base sa labanan kanina, halata na inilabas ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas. Kahit na ganoon, pantay lang ang kanyang katapat kay Lord Patriarch. Sa kanyang lakas, imposibleng mapatay niya si Lord Patriarch kung wala siyang tulong mula sa Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Devil Clans. Base sa mga sinabi ni Alvin, mukhang hindi siya nakikipagsabuatan sa Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Devil Clans. Kung gayon, saan niya nakukuha ang kanyang kumpiyansa? Nalito ang mga miyembro ng angkan ng dragon sa kumpiyansa ni Alvin. Sa kanilang palagay, imposibleng patayin ni Alvin ang kanilang patriarka gamit ang lakas na ipinakita nito sa ngayon. Ngumisi ang patriarka ng may paghamak. Biglang tumingin si Alvin sa mga abot tanaw na parang nakakita lang ng isang bagay o tao. Sumigaw siya, Kelly. Nang marinig ito, natigilan ang mga miyembro ng angkan ng dragon. Kelly. May tao ba dyan? Mabilis silang tumingin sa direksyon ng tingin ni Alvin at iniabot ang kanilang banal na kamalayan. Gayunpaman, wala silang natuklasan. Walang tao roon. May tao ba talaga dyan? Bakit hindi ko sila maramdaman? Tinatakpan ba ni Alvin ang ating mga mata?
Sa sandaling ito, inakala ng mga miyembro na sinusubukan lamang ni Alvin na maging misteryoso. Bigla na lang, may napansin ng patriarka na presensya sa likod ng mga ulap na papunta sa kanilang direksyon. Sumigaw siya, "Sino ang nandyan?" Nang marinig ang mga salita ng patriarka ng Angkan ng Dragon, ang mga miyembro ng Angkan ng Dragon, kabilang ang dalawang kataas-taasang elder, ay nakaramdam ng kilabot. May tao ba talaga dyan? Nanatili silang nakatuon sa mga ulap, naghihintay na makita ang taong nakatago mula sa kanila. Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, biglang nahiwalay ang mga ulap, at nakakita ang lahat ng isang kislap sa kanilang harapan. Halos hindi nila namalayan iyon, nang isang kaaya-ayang figure na malinaw na pagmamayari ng isang babae ang lumitaw na sa tabi ni Alvin mula sa kawalan. Sino siya? Ang bilis naman! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng dalawang kataas-taasang matatanda nang makita nila ang babae. Napakabilis ng takbo ng babae kaya hindi nila mahuli ang kahit anong galaw nito kanina. Nangangahulugan ito na ang bilis ng babae ay lumampas sa nakikita ng kanilang mga mata. Natural lang, naintindihan nila ang ibig sabihin nito. Kahit na gumalaw ang patriarka, may bakas pa rin tayong mahahalata sa kanyang mga galaw. Gayunpaman, wala akong makitang anumang galaw mula sa babae bago siya lumitaw. Ako rin. Nag-usap ang dalawang Supreme Elder sa pamamagitan ng voice transmission. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Kung ganoon, dalawa lang ang posibilidad. Ang babaeng ito ay maaaring mas malakas kaysa sa isang Nine Tribulation Bodiless Celestial o ang biglaang paglitaw niya ang dahilan kung bakit hindi natin napansin ang kanyang mga galaw. Oo nga. Malamang na ang huli dahil ang una ay masyadong katawa-tawa para isipin pa. Kung ang huli ang dahilan, kung gayon, ang babaeng ito ay tiyak na hindi simple. Habang nag-uusap ang dalawang kataas-taasang elder sa pamamagitan ng voice transmission, tiningnan nila ang babaeng nakatayo sa tabi ng binata na nakasuot ng lila ng may kaba sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng Angkan ng Dragon ay nakatingin din sa babaeng lumitaw sa tabi ni Alvin. Sino siya? Ang babae ay isang walang kapantay na kagandahan. Ang kanyang anyo ay kayang magpabagsak ng isang bansa. Mayroon pang ang ilan sa kanila na nagliwanag ang mga mata nang makita ang kanyang kagandahan at malambot na katawan. Gayunpaman, ang natitirang miyembro ng Angkan ng mga Dragon ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sino ang babaeng ito? Ang bilis. Isa akong 5 Tribulation Bodiless Celestial, pero hindi ko nakita kung paano siya lumitaw. Ang alam ko lang ay galing siya sa langit. Siya ba si Kelly? Tinawag ni Alvin ang pangalang ito kanina. Mukhang tiwala si Alvin na kaya niyang patayin si Lord Patriarch. Bukod pa rito, sinabi niyang hindi niya kailangan ang tulong mula sa Nine Tribulation Bodiless Celestial ng Devil Clans. Ang babaeng ito ba ang tinutukoy niya? Posible ba na ang babaeng ito ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial? Nagsimulang tumaas ang takot sa puso ng mga miyembro ng Angkan ng Dragon habang tinitingnan nila ang babaeng lumitaw sa tabi ni Alvin. Marami sa kanila ang nakaramdam na ang babaeng ito ay malamang isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Kung hindi, bakit magiging ganoon kay tiwala si Alvin? Sa sandaling ito, ang patriarka ng Dragon ay tumingin sa babae ng may takot at nagtanong, "Sino ka?" Naramdaman na ng kanyang banal na kamalayan ang presensya ng babaeng ito kanina, at masasabi niyang ang babaeng ito ay hindi isang simpleng tao. Ito rin ay kitang-kita batay sa bilis nito. Halos hindi niya mahuli ang anumang bakas ng mga galaw nito nang lumitaw ito kanina. Nangangahulugan ito na ang babae ay mas mabilis kaysa sa kanya. Katulad ng iba, kumbinsido siyang ang babaeng ito ay malamang na isang Nine Tribulation Bodiless Celestial na katulad niya. Tungkol naman sa bilis nito na mas nakahihigit sa kanya, iniugnay niya ito sa isang uri ng paggalaw na Celestial Supreme Treasure. Hindi nagatubili ang babaeng lumitaw na tumugon sa patriarka ng Angkan ng Dragon. Siya ay walang iba kundi ang asawa ni Alvin na si Kelly. Kanina, nang ihagis ni Alvin ang Celestial Sword sa Patriarch ng Dragon Clan, nagpadala siya ng voice transmission Jade Token sa kanyang asawang si Kelly, na nasa Hilaga, para hilingin na pumunta ito sa Dragon Clan. Ito ay dahil talagang mahirap para sa kanya na patayin ang Patriarch ng Dragon Clan. Hindi niya inaasahan na ang Patriarch ng Dragon Clan ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial.
Noong una, walang balak si Alvin na gawing kaaway ang angkan ng dragon o ang patriarka nito na isang celestial na walang katawan sa Nine Tribulation. Tutal, natapos na niya ang kanyang layunin na maghiganti para sa mga miyembro ng Seven Absolute Sect. Hanggat pumapayag ang angkan ng dragon na bitawan ang kanilang puot, handa siyang kalimutan ang mga nakalipas. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katindi ang pagpatay ng patriarka sa kanya para ipaghiganti si Julian. Bukod dito, hinanggad pa ng patriarka ang kanyang Celestial Supreme Treasures. Gayunpaman, ang dayami na Samire sa likod ng kamelyo ay ang banta ng patriarka na Poxane ng Seven Absolute Sect kapag umakyat na siya sa isang Devata realm. Natagpuan niya ang patriarka na sakam at kasuklam-suklam dahil sa pagbabante sa kanya gayong wala namang paraan ang patriarka para talunin siya. Kanina, kusang loob na isinuko ni Alvin ang kanyang Celestial Supreme Treasure upang subukan ang Patriarch ng Dragon Clan kung babaligtarin ba ng Patriarch ang kanyang mga sinabi at igigiit na lipulin ang Seven Absolute Sect pagkatapos makuha ang Celestial Supreme Treasure. Kung babaligtarin ng Patriarch ang kanyang salita, hindi siya mag-aatubiling lipulin ang Dragon Clan pagkatapos patayin ang Patriarch. Hindi mahulaan ng patriarka na hindi siya pinagtatawanan ni Alvin kanina at sinusubok lamang ni Alvin ang kanyang integridad. Kung iginiit niya na lipulin ang Seven Absolute Sect, mamamatay sana kasama niya ang Dragon Clan. Tumingin si Kelly sa patriarka ng angkan ng dragon bago lumingon kay Alvin. Agad na lamambot ang tingin niya nang ibinaling niya ang tingin sa kanyang lalaki. Tila ito lang ang taong nabubuhay sa mundo nito. Kapatid na Alvin. Siya lang ba ang papatayin natin? Tumanggaw si Alvin. Mapagkakatiwalaan naman talaga siya. Nang ibigay ko sa kanya ang Celestial Sword, nangako siyang hindi niya iiwan ang mga miyembro ng Seven Absolute Sect. Kaya naman, sapat na ang pagpatay sa kanya. Pagkatapos noon, tiningnan ni Alvin ang patriarka ng angkan ng mga dragon at malamig na sinabi, dapat kang magpasalamat na hindi mo binaliktad ang iyong mga sinabi kanina. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mamamatay ngayon. Ang buong angkan mo ay mamamatay kasama mo. Sa mga salitang ito, ipinahayag niya ang kanyang intensyon na subukan ang patriarka kanina nang isuko niya ang Celestial Supreme Treasure. Ito. Mukhang hindi isinuko ni Alvin ang kanyang Celestial Supreme Treasure kay Lord Patriarch dahil tiwala siyang mababawi niya ito. Akala ko ginawa iyon ni Alvin para lokohin si Lord Patriarch. Base sa mga sinabi niya, parang sinusubukan lang niya ang katapatan ni Lord Patriarch. Ibig bang sabihin nito, mula pa sa simula, na pagdesisyonan na niyang patayin si Lord Patriarch? Hindi hanggal ang mga miyembro ng angkan ng dragon. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, mabilis nilang binuo ang mga puzzle. 2,472. Isang masalimuot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng patriarka ng angkan ng dragon. Kung hindi lilito ang babae, babaliwalay niya ang mga salita ni Alvin. Kukutsain pa niya si Alvin dahil sa kanyang pagmamataas. Gayunpaman, nang makita niyang ang babae ay malamang na isa ring Nine Tribulation Bodiless Celestial, sinimulan niyang seryosohin ang mga salita ni Alvin. Maya-maya, magalang niyang sinabi kay Kelly, Ginang, hindi pa kami magkakilala bago ito. Sana ay hindi ka makikialam sa usapin sa pagitan namin ni Alvin. Gayunpaman, hindi na siya pinansin muli ni Kelly. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ng patriarka ng angkan ng dragon, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Kung tutuusin, inakala niyang si Kelly ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial na may hawak na Celestial Supreme Treasure. Gamit ang Supreme Treasure, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Golden Celestial sa Devata Realms. Nang marinig ang mga salita ng patriarka ng angkan ng dragon, muling nagsimula ang talakayan ng mga miyembro ng angkan ng dragon. Ito. Batay sa mga salita ng Panginoong Patriarka, tila ba ang babaeng ito ay nagbabanta sa kanya. Mukhang nag-aalala si Lord Patriarch tungkol sa babaeng ito na makikipagsanib puwersa kay Alvin. Isa siguro siyang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Kung hindi, hindi kikilos si Lord Patriarch sa ganoong paraan. Dati, hindi sila 100% kumbinsido na nagsasabi ng totoo si Alvin nang sabihin niyang sinusubok lang niya ang katapatan ng kanilang patriarka. Gayunpaman, matapos makita ang kilos ng patriarka, napagtanto nilang hindi pala nagbibiro si Alvin kanina. Kung magsasama-sama sina Alvin at ang babaeng ito, maaaring mapatay nila si Lord Patriarch. Kung magdesisyon silang atakihin din ang ating angkan, magiging mapaminsala ito.
Mukhang wala na tayong ibang magagawa kundi ang maging masaya kahit na mapatay ni Alvin at ng babaeng ito si Lord Patriarch basta't hindi nila pinapatay ang ating angkan. Mabuti na lang at hindi tumanggi si Lord Patriarch sa kanyang mga salita at iginiit na lipulin ang Seven Absolute Sect. Oo nga. Nakahinga ng maluwag ang ilan sa mga miyembro ng angkan ng dragon, kabilang ang dalawang kataas-taasang nakatatanda. Mapapatay man nina Alvin at ng babaeng ito ang kanilang patriarka o hindi, kahit papaano, alam nilang maliligtas sila. Natuwa si Alvin sa mga sinabi ng patriarka ng angkan ng dragon. Nagtanong siya, alam mo ba kung anong relasyon ko sa kanya? Nang marinig ito, natuklasan ng patriarka ng angkan ng dragon na ang babae ay nakatingin kay Alvin ng may pagmamahal na parang nakatingin ito sa pag-ibig ng kanyang buhay. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang may sumibol na masamang pakiramdam sa kanyang puso. Asawa ko siya. Ibinunyag ni Alvin ang kanyang relasyon kay Kelly sa lahat ng nasa angkan ng dragon. Natural lamang na nagulat ang mga miyembro ng angkan ng dragon, kasama na ang patriarka, sa mga sinabi ni Alvin. Sa loob ng mahabang panahon, hindi sila nakapagsalita. Gulat na gulat pa rin ang mga miyembro ng angkan ng dragon nang lumipat si Kelly sa pagitan ni Alvin at ng patriarka ng angkan ng dragon. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa patriarka. Bahagya niyang iginalaw ang kanyang malajade na mga kamay mula sa ilalim ng kanyang mga manggas. Pagkagalaw niya ng kanyang mga kamay, isang bugzo ng hangin ang nagsimulang umihip ng malakas sa paligid niya habang lumilitaw ang mga nakakatakot na luha sa kawalan. Tila hindi siya apektado habang nakatayo siya sa gitna ng bagyo. Tila may napansin ang patriarka ng angkan ng dragon na kakabalik lang ng kanyang katinoan, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Sumigaw siya, hindi. Ilang segundo lang ang nakalipas, taglay pa rin niya ang tindig at kamahalan ng isang patriarka ng angkan ng dragon, ngunit sa kasalukuyan, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nakatayo siya nang nakaugat sa kanyang kinatatayuan. Natural, hindi dahil ayaw niyang gumalaw. Natuklasan niya na hindi siya makagalaw. Parang gawa sa tingga ang kanyang katawan. Malinaw niyang nararamdaman ang isang nakakatakot na enerhiya na pumipigil sa kanyang nakalaking katawan. Kahit na nagpumiglas siya ng buong lakas at bumalik sa kanyang tunay na anyo, hindi pa rin niya mapalaya ang kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay isa na lamang walang kwentang sisidlan sa sandaling ito. Nakatitig lamang siya ng may takot habang dahan-daang ikinukuyom ni Kelly ang kanyang kamay. Ang babaeng ito na nagtataglay ng gayong kagandahang hindi makamundo ay tila muling nagkatawang tao sa kanya sa sandaling ito. Biglang nanlaki ang mga mata ng patriarka ng angkan ng mga dragon nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Tuluyan na niyang nawala ang dignidad ng isang patriarka ng angkan ng mga dragon nang sumigaw siya, ay ikaw ay isang celestial. Isa kang celestial mula sa isang Devata realm. Nang marinig ng mga miyembro ng angkan ng dragon ang takot na sigaw ng kanilang patriarka, nanginig sila sa takot. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba at pagkalito nang lumingon sila kay Kelly. Kung hindi nila personal na masasaksihan ang takot ng kanilang patriarka sa babaeng ito kahit na bumalik na ito sa kanyang tunay na anyo, mahihirapan silang paniwalaan ito. Isang celestial. Isang celestial. Mali ba ang narinig ko? Sabi ni Lord Patriarch, isa raw siyang celestial. Dapat ay nasa Devata realms ang isang celestial, hindi ba? Bakit siya nandito? Sa sandaling ito, nakakuyom ang kamay ni Kelly. Boom! Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, na yumanig sa lupa. Parang nabibiyak na ang lupa. Di nagtagal, nakita ng lahat ang isang malaking bakas ng palad na lumilitaw sa tabi ng kanilang patriarka. Manipis ang palad, at sa mas malapitang pagsusuri, makikita ng isa na ang bakas ng palad ay isang malaking replika ng palad ni Kelly. Ang palad na ito na lumitaw mula sa kawalan ay may ilang daang libong metro ang haba at lapad, ganap nitong natatakpan ang kalangitan. Nagulat ang lahat, kasama na si Alvin. Nagtanong si Alvin, Kelly, anong teknik ito? Malinaw niyang nakita ang mga luha sa kawalan na iniwan ng palad. Maya-maya pa, isang sigaw na puno ng kawalan ng pag-asa at panghihinayang ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi. Nakita ni Alvin ang palad na namuo sa hangin na humawak sa patriarka ng angkan ng dragon bago ito dinurog hanggang sa mamatay.
Agad na naglaho ang aura ng patriarka ng angka ng dragon pagkamatay niya. Nakaharap sa palad na mahigit 200,000 metro ang haba at lapad, ang tunay na anyo ng patriarka ng angka ng dragon, isang gininto ang dragon na may 8 kuko, ay parang isang igat. Narinig lamang ng lahat ang sigaw ng patriarka pagkatapos ng kanyang kamatayan dahil mas mabilis na naglalakbay ang liwanag kaysa sa tunog. Nabalot ng kamatayan ang buong lugar sa sandaling ito. Maging si Alvin ay natigilan at hindi makapagsalita. Bagamat alam niyang kayang patayin ni Kelly ang patriarka, hindi niya inaasahan na gagamit ito ng isang teknik na direktang magpapabagsak sa patriarka hanggang sa mamatay. Samantala, ang mga kataas-taasang matatanda ng angka ng dragon na sa wakas ay nakabawi na ng kanilang katinoan ay mayroon pa ring bakas ng pagkabigla at takot na nananatili sa kanilang mga mukha. Sa sobrang takot nila ay nakalimutan na nilang magluksa sa pagkamatay ng kanilang patriarka. Nakakabaliw ito. 2,473. Napasinghap ang mga miyembro ng angka ng dragon, kabilang ang 2 kataas-taasang nakatatanda, nang makabawi sila ng kanilang katinoan. Personal nilang nasaksihan ang kanilang patriarka na bumalik sa kanyang tunay na anyo na 100,000 metro ang haba na nawala matapos madurage ng napakalaking palad. Alam nila na hindi lamang patay ang kanilang patriarka, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Nanginginig sila sa takot sa sandaling ito. Ang kanilang patriarka ay isang 9 tribulation bodiless celestial, dapat ay mas malakas pa siya pagkatapos niyang bumalik sa kanyang tunay na anyo. Gayunpaman, pinatay siya ng dalaga ng walang kahirap-hirap. Isa sa mga kataas-taasang matatanda mula sa angka ng mga dragon ang tumingin sa magandang babaeng lumilipad sa ere habang bumubulong sa sarili sa takot, isa ba talaga siyang celestial mula sa isang Devata realm tulad ng sinabi ni Lord Patriarch. Mapait na ngumiti ang isa pang kataas-taasang elder habang sinasabing, bukod sa isang celestial mula sa isang Devata realm, sa tingin mo ba ay may sinuman sa mundong ito ang may kakayahang pumatay kay Lord Patriarch sa pamamagitan lamang ng isang hampas ng palad? Nadurage niya ito hanggang sa mamatay. Kung hindi nasaksihan ng 2 kataas-taasang elder ang kanilang patriarka, isang 9 tribulation bodiless celestial, na napiga hanggang mamatay sa ganoong kawalang kahirap na paraan, mahihirapan silang paniwalaan ito. Hindi lang sila, sino ang maniniwala rito maliban kung sila mismo ang nakasaksi nito. Sa sandaling ito, ang mga miyembro ng angka ng dragon ay tumingin kay Kelly nang may takot habang palihim silang nag-uusap. Siya ba talaga ang asawa ni Alvin? Napakalakas ba ng asawa niya? Hindi yan ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang kanyang asawa ay isang celestial mula sa isang Devata realm. Posible kayang may kinalaman ang kanyang lakas sa kanya. Aba, posible yan. Sa sandaling ito, walang nagduda na si Kelly ay isang celestial mula sa isang Devata realm. Bukod dito, kailangan niya maging isang malakas na celestial upang madaling madurage ang isang 9 tribulation bodiless celestial hanggang sa mamatay. Nagsimula rin silang magduda na nakakuha ng lakas si Alvin mula sa Beyond Heaven Secret Zone. Naisip nila na mas malamang na tinulungan siya ng kanyang asawa. Samantala, natagalan bago matanggap ni Alvin ang katotohanang walang kahirap-hirap na nadurage ng kanyang asawa ang isang 9 tribulation bodiless celestial hanggang sa mamatay. Sa kabilang banda, kalmado ang ekspresyon ni Kelly habang nakatingin sa mga tao sa paligid at nagtanong, kapatid na Alvin, sila. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng mga miyembro ng angka ng dragon nang mapansin nila ang mga mata ni Kelly na parang mamamatay na sila. Hindi ba't sinabi ni Alvin na hindi niya tayo papatayin? Kanina, sinabi niyang hindi niya tayo papatulan dahil hindi binawi ni Lord Patriarch ang kanyang mga sinabi. Nagbabago na ba ang kanyang isip? Susubukan ba niya ang pagkakataong ito at lilipulin ang angka ng mga dragon? Lahat, kasama na ang 2 Supreme Elder mula sa angka ng dragon, ay natakot ng husto sa sandaling ito. Natatakot sila na baka patayin silang lahat ng mag-asawang ito. Lalo na't pareho silang umatake, kahit isa lang sa kanila ang umatake, ang pagpatay sa kanila ay kasing dali lang ng pagpatay ng mga langgam. Ngayong namatay na ang Patriarch, ang pinakamalakas na tao sa angkan ay ang 2 Supreme Elder na pawang mga 7 tribulation bodiless celestials lamang. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatitig kay Alvin ng may pag-aalala.
Alam nilang makikinig lamang sa kanya ang kanyang asawa. Kung sasabihin niyang gusto niya silang patayin, walang duda na hindi siya magdadalawang isip na patayin silang lahat. Kung magkakaroon ako ng asawang tulad nito, wala akong pakialam kahit 1 o 2 taon na lang ang natitira kong buhay. Ano ang ginawa ni Alvin para maging karapat-dapat sa isang asawang tulad nito? Hindi pa rin ako makapaniwala na ang asawa ni Alvin ay isang celestial. Sa gitna ng takot sa kanilang mga puso, ang mga lalaking miyembro ng angkan ng dragon ay nakaramdam din ng inggit at selos kay Alvin. Naisip nila na napakaswerte nito na magkaroon ng asawang tulad ni Kelly. Alam ni Alvin na tinatanong ni Kelly kung dapat ba niyang patayin ang lahat. Hindi mo na sila kailangang alalahanin. Wala na silang magagawa ngayon. Bumalik na tayo. Pagkasabi niya noon, pareho silang nawala ni Kelly sa paningin ng lahat. Pagkaalis nila, ang mga miyembro ng angkan ng dragon ay nakatitig pa rin sa langit ng may pagkatulala. Maya-maya, nakahinga sila ng maluwag. Natuklasan nilang basang-basa ng pawis ang kanilang mga damit. Nakakatakot talaga si Alvin. Sa tingin ko mas nakakatakot pa ang asawa niya. Dahil nandito silang dalawa, magagawa ng 7 Absolute Sect ang gusto nila, at walang sinuman sa mundong ito ang makakagawa o makakapagsabi ng kahit ano tungkol dito. Muling sumibaw lang takot sa kanilang mga puso nang pag-usapan nila sina Alvin at Kelly. Hindi nakakapagtaka na hindi nakikita ni Alvin ang pangangailangang makipagtulungan sa ating patriarka upang harapin ang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Devil Clans at itaboy sila pabalik sa Land of Exile. Hindi na niya kailangang mag-angat ng daliri. Kaya na ng asawa niya ang gawaing iyan ng mag-isa. Matapos masaksihan ang lakas ni Kelly, naisip ng mga miyembro ng angkan ng dragon na ang kinabukasan ng angkan ng mga Diablo ay mukhang malungkot sa sandaling ito. May inggit na nagsabi, ang 7 Absolute Sect ay aakyat sa tuktok. Dahil si Alvin ang pinuno ng sekta ng 7 ganap na sekta, natural lamang na ang kanyang asawa ay magiging bahagi rin ng sekta. Kung pareho nilang mapalayas ang mga angkan ng mga Diablo pabalik sa lupain ng pagkatapon o papatayin silang lahat, maituturing silang mga tagapagligtas ng kaharian. Bukod dito, magdadala rin sila ng kaluwalhatian sa kanilang sekta. Sa panahong iyon, walang duda na ang sekta ang magiging pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang sekta sa kaharian ng lalawigan ng mga santo. Natural lang na walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ng mga taong iyon. Sa sandaling ito, siya at si Kelly ay naglalakbay pabalik sa hilagang rehiyon kung saan matatagpuan ang pansamantalang ari-arian ng 7 Absolute Sect. Habang naglalakbay, hindi napigilan ni Alvin na magtanong, Kelly, parang mas lumakas ka na. Marahang tumanggo si Kelly. Oo, parang medyo tumaas ito. Masasabi ni Alvin na ang teknik na ginamit ni Kelly ay mas malakas kaysa sa teknik na ginamit niya para patayin ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial noong sila ay nasa Beyond Heaven Secret Zone pa. Same time niyang tinanong, mayroon bang anumang side effect? Nag-aalala siya na ang pagkakaroon niya ng sobrang lakas ay makakasama sa kanya. Hindi. Marahang umiling si Kelly habang nakangiti kay Alvin ng may pagmamahal. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Maya-maya, sinabi niya, pagbalik natin, bumalik tayo sa lower province ng Dao Marshall Saintland para hanapin sina ama at ina. Pagkatapos natin silang matagpuan, haharapin natin ang Devil Clans at ibabalik sila sa Land of Exile. Ngumiti si Kelly at sinabing, gagawin ko ang anumang gusto mo. Ngumiti si Alvin habang inaabot niya ang ulo ni Kelly. Napakaamo niya. Dahil sa bilis ni na Alvin at Kelly, hindi nagtagal ay nakarating sila sa bundok na natatakpan ng nyebe sa hilagang rehiyon. Pagkatapos ng ilang araw na pamamalagi roon, nagpasya silang umalis patungo sa mababang lalawigan ng Dao Marshall Saintland. Nagtanong si Kelly, kapatid na Alvin, sa tingin mo ba ay ayos lang sina Little Black, Little White, at Little Gold? Nag-aalala siya na baka hindi makaligtas ang 3 maliliit sa Beyond Heaven Secret Zone. Nalaman na niya noon na nakapasok ang 3 maliliit sa Beyond Heaven Secret Zone. Gayunpaman, matapos umalis sa Secret Zone ng napakatagal, hindi pa rin niya nakikita ang 3 iyon. Paano siya hindi makakaramdam ng pag-aalala? Bagamat medyo nag-aalala rin si Alvin. Tungkol sa bagay na ito, itinago niya ang kanyang pag-aalala dahil kailangan niyang panatagin ang kanyang asawa.
Hindi mo ba narinig na lumakas na sila? Bukod pa rito, tila hindi sila mas mahina kaysa sa mga bodiless celestial. 2,474. Kung pagsasama-samahin ng tatlo sa kanila ang kanilang mga isip, kasama ang kanilang lakas, tiyak na magiging maayos sila. Marahil, nandito sila pagbalik natin. Sana, sa oras na iyon, natagpuan din natin ang ating mga ina at ama, nakangiting sabi ni Alvin habang tinatapik ang likod ni Kelly ng may pagpapanatag. Gayunpaman, taliwas sa kanyang mga sinabi, nag-aalala rin siya para sa kaligtasan ng tatlong maliliit na iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Bagamat naging makapangyarihan ang tatlong iyon, napakaraming tao rin ang makapangyarihan sa Beyond Heaven Secret Zone. Mayroon pang ang mga taong mas malakas kaysa sa 7 Tribulation Bodiless Celestials. Kahit na kasing lakas pa sila ng Bodiless Celestials, hindi sila makakalaban ng mga makapangyarihang taong iyon. Sige. Si Kelly, na walang alam sa tunay na iniisip ni Alvin, ay nakaramdam ng mas panatag na loob matapos makinig sa kanyang mga salita. Sa pagkakataong ito, sina Alvin at Kelly lamang ang maglalakbay patungong Lower Province. Hindi sumama si Irish dahil nasa closed-door training siya, at ayaw siyang istorbohin ni Alvin. Samantala, muling naganap ang kaguluhan sa angkan ng mga dragon. Bagamat inutusan ng dalawang kataas-taasang matatanda ang lahat ng naruroon na pigilan ang pagkalat ng balita, kumalat pa rin ang balita, na nagdulot ng kaguluhan sa angkan ng mga dragon. Hindi nagtagal at nalaman ng lahat sa angkan ng mga dragon ang nangyari. Dati, alam nila na nakipagkita si Julian kay Alvin, ngunit hanggang doon lang ang kanilang kaalaman hanggang ngayon. Si Elder Julian ay pinatay ni Alvin. Sus Mariosep. Kaya ni Alvin patayin si Elder Julian. Ibig sabihin, mas malakas siya kaysa sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Ang lakas niya ay maihahambing kahit papaano sa isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, tama ba? Paano naging ganito kalakas ang isang Eminent Celestial? Paano nabubuhay ang isang taong tulad niya sa makamundong mundo? Nagulat ang lahat sa angkan ng dragon na si Alvin, ang pinuno ng sect ng 7 Absolute Sect, ay kayang patayin si Julian. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang pumunta sa ating angkan ng mga dragon ng mag-isa at hilingin sa atin na ibigay sa kanya si Elder Julian. Lumalabas na napakalakas niya. Kahit na noon, masyado pa rin siyang mayabang para hilingin sa amin na ibigay si Elder Julian o lilipulin niya ang aming angkan. Bagamat nalaman ng mga miyembro ng angkan ng dragon na pinatay ni Alvin ang kanilang Supreme Elder at ang kanyang kapangyarihan ay maihahambing sa isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, hindi nila inisip na kaya niyang lipulin ang kanilang buong angkan. Lumabas ang ating patriarka ng akmang aalis na si Alvin matapos patayin si Elder Julian. Marami sa kanilang mga mata ang nagliwanag nang malaman nila ito. Ang Patriarch ang pinakamalakas na tao sa angkan ng dragon. Kahit papaano, isa siyang peak 8 Tribulation Bodiless Celestial. Marami sa kanila ang nagtaka kung ano ang nangyari matapos lumitaw ang kanilang patriarka. Gayunpaman, nang matuklasan nila ang katotohanan, lahat sila ay labis na nagulat. Ang ating patriarka ay isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Dahil ganoon nga, madali lang para sa ating patriarka na patayin si Alvin, di ba? Hindi. Naroon ako noong panahong iyon. Pareho tayo ng iniisip, pero ang resulta ay higit sa inaasahan ko. Ang lakas ni Alvin ay hindi mas mababa kaysa sa lakas ng ating patriarka. Ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Bukod pa rito, na-master niya ang isang teknik na kayang magnakaw ng mga armas at Celestial Supreme Treasure sa mga tao. Dahil pantay ang pagkakatugma nila, ano ang sumunod na nangyari? Bueno, walang magagawa ang patriarka kay Alvin, at ganoon din kay Alvin. Kaya walang nangyari sa huli, tama ba? Hindi. Sa kritikal na sandali, lumitaw ang asawa ni Alvin. Asawa ni Alvin. Ano ang magagawa ng isang babae para mabago ang lahat? Ano? Sa isang maliit na galaw lang ng kamay niya, napatay niya ang ating patriarka gamit ang isang hampas ng palad. Naduraj niya ang ating patriarka hanggang sa mamatay nang bumalik ito sa pagiging isang golden dragon na may 8 kuko. Biro ba ito? Parang kalokohan. Ang ating patriarka ay isang 9 Tribulation Bodiless Celestial.
Paano siya mapapatay ng isang babae nang walang pagkakataong gumanti? Mas lalong nagulat ang mga miyembro ng angkan ng dragon nang matuklasan nila ang nakakatakot na lakas ni Kelly. Bago namatay ang ating patriarka, sinabi niya na ang asawa ni Alvin ay isang celestial mula sa isang Devata realm. Natatakot ako na tanging mga celestial mula sa Devata realms lamang ang magkakaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan. Hindi nagtagal at kumalat ang balita mula sa angkan ng mga dragon at nakarating sa pain sa labas ng kabundukan. Di nagtagal, kumalat ito na parang apoy sa buong upper province ng Dao Martial Saint Land. Ang patriarka ng angkan ng dragon ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Maraming tao ang natuwa matapos nilang malampasan ang pagkabigla ng matuklasan na ang patriarka ng angkan ng dragon ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Marami sa kanila ang may kumpiyansa na ang Devil Clans ay mapababalik sa Land of Exile nang malaman nilang mayroong Nine Tribulation Bodiless Celestial sa angkan ng dragon. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang kagalakan nang marinig nila ang sumusunod na balita. Ang patriarka ng angkan ng dragon ay nadurog hanggang sa mamatay. Isa siyang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Sino ang may kakayahang pumatay sa kanya? Hindi ko akalain na pinatay siya sa ganoong paraan. Sa paglipas ng panahon, nalaman ng mga tao sa Dao Martial Saint Land ang buong katotohanan. Kasabay nito, hayagang inanunsyo ng angkan ng dragon na wala silang puot sa Seven Absolute Sect. Ang anunsyo ng angkan ng dragon ay nakakumbinsi sa mga tao sa katotohanan ng balita. Sus Mariosep. Talagang ginulat ako ng Seven Absolute Sect. Sa mga nakaraang taon, wala pa ring balita tungkol sa kanila. Akala ko ay mahina na sila, hindi ko inakalang ganito sila kalakas. Naisip ko na kahanga-hanga na si Alvin ay nagtataglay ng lakas na katumbas ng isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Hindi ko akalain na mas malakas pa ang asawa niya na kaya pa nitong durugan ang isang Nine Tribulation Bodiless Celestial hanggang sa mamatay. Ang Seven Absolute Sect ng henerasyong ito ay tila mas nakakatakot pa kumpara sa panahon ni Sword Saint Berting. Tama ka. Babaguhin ng Seven Absolute Sect ang mundo. Nang sa wakas ay kumalat ang balita sa hilagang rehiyon at sa bundok na natatakpan ng nyebe kung saan matatagpuan ang pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect, ang kambal na Niger na wala sa closed-door cultivation ay nagulat din sa balita. Ano? Paano? Sobra na ba ang lakas niya? Nang maalala nila ang maamo at tahimik na babae sa tabi ni Alvin, mas lalo silang nagulat. Hindi talaga nila inaasahan na si Kelly ay magiging ganito kalakas at kakilakilabot. Tutal, walang nakapagsabi sa kanila tungkol sa nangyari sa Beyond Heaven Secret Zone. Samantala, natanggap din ng Devil Clans ang balitang ito na kasing laki ng atomiko. Ano? May mga tao ba rito na kayang pumatay ng Nine Tribulation Bodiless Celestials? 2,475. Ang katotohanang nasakop ng mga Devil Clans ang kalahati ng upper province ng Dao Martial Saint Land ay isang patunay ng kanilang pambihirang lakas. Bukod dito, maraming Bodiless Celestials din sa Devil Clans, at ang ilan sa kanila ay nanatili sa Land of Exile. Gayunpaman, parami ang mga Bodiless Celestials na nagsimulang umalis sa Land of Exile upang sumama sa kani-kanilang clan sa Dao Martial Saint Land. Ang mga demonyong nakasalamuhan ni Alvin noong siya ay nasa lower province dati ay walang-wala kumpara sa mga Bodiless Celestials na ito. Dahil sa presensya ng mga walang katawan na Celestial sa mga Devil Clans, natural na bumuti ang pamamahala ng iba't ibang clans. Nabawasan ang alitan sa pagitan ng mga Devil Clans. Nagkakaisa na sila ngayon laban sa mga tao ng Dao Martial Saint Land. Dahil dyan, paanong hindi magiging malakas ang mga Devil Clans? Hindi naman kalabisan na sabihin kasing tatag na sila ngayon ng isang bakal na tabla. Nasakop na ng mga angkan ng mga Diablo ang hilaga at timog na mga rehiyon sa mataas na lalawigan, ngunit ang mga lupain ay hindi hinati ng mga angkan. Lahat ng uri ng mga Diablo mula sa iba't ibang angkan ay makikitang namumuhay ng mapayapa. Nang kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni na Alvin at Kelly sa hilaga at timog na rehiyon, natural na nagulat ang mga Diablo. Nagulat din sila nang malaman na ang patriarka ng angkan ng dragon ay isang celestial na walang katawan na may Nine Tribulation. Mayroon bang taong kayang pumatay ng walang kahirap-hirap sa isang Nine Tribulation Bodiless Celestial?
Bukod pa rito, ang taong iyon ay asawa ni Alvin, ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Una sa lahat, hindi ko inakala na may 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Saint Province Realm. Sa Land of Exile, isa lamang 9 Tribulation Bodiless Celestial ang lilito kada ilang henerasyon. Hindi ko akalain na ang Dao Martial Saint Land ay mayroong 9 Tribulation Bodiless Celestial. Ang patriarka ng angka ng dragon ay isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Marami sa mga Diablo ang natakot nang malaman nila ito. Gayunpaman, mabilis nilang nalaman na ang mga Devil Clans ay mayroon ding 9 Tribulation Bodiless Celestial. Tila, sinabi ng patriarka na imposibleng patayin siya ni Alvin maliban kung makikipagsanib puwersa siya sa 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa ating Devil Clans. Bueno, mula sa kanyang mga salita, mahihinuha natin na mayroon ding 9 Tribulation Bodiless Celestial sa ating angkan. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi sumulong ang patriarka ng angkan ng dragon at gumawa ng hakbang para palayasin tayo sa Dao Martial Saint Land. Natural lang na natuwa ang mga Diablo nang malaman nila ang tungkol sa pagkakaroon ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Devil Clans. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanilang pananabik at kagalakan nang may maalala sila. Para silang binuhusan ng isang balde ng tubig na kasing lamig ng yelo. Teka! Si Alvin, ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect, ay isang eminent celestial na ang lakas ay maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Sa madaling salita, mayroong dalawang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Dao Martial Saint Land. Maraming Diablo ang namangha sa lakas ni Alvin. Hindi nila inaasahan na ang isang batang ito ay magkakaroon ng ganitong lakas. Matapos nilang salakayin ang Upper Province, narinig nila ang tungkol sa kanyang mga nakaraang tagumpay. Gayunpaman, noong panahon ng kanilang pagsalakay, tila nawala siya sa ere. Dahil dito, inakala nilang may nangyari sa kanya. Hindi nila inaasahan na lilito siya pagkalipas ng ilang taon at magiging ganito kalakas. Noong una, nalaman ng mga Diablo na si Alvin, ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect, ay may lakas na maihahambing sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Hindi naman gaanong nakakagulat ang balitang ito. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang taon, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Nabalitaan kung may isang cultivator na sumusuway sa langit sa Dao Martial Saint Land 100,000 taon na ang nakalilipas. Isa lamang siyang eminent celestial, ngunit kaya niyang pumatay ng 8 Tribulation Bodiless Celestials at may lakas na maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Ang cultivator na iyon na sumusuway sa langit ay tinawag na Sword Saint ng mga tao sa Dao Martial Saint Land. Sinasabing ang Sword Saint ang sect leader ng Seven Absolute Sect noong panahong iyon. Ang kasalukuyang pinuno ng sect, si Alvin, ang kanyang kahalili. Ang pinaka nakakatakot na tao ay hindi si Alvin, kundi ang asawa niya. May bali-balita na ang asawa niya ay mas malakas pa kaysa sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Mas malakas pa siya kaysa sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial para magawang patayin ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial nang walang kahirap-hirap. Kung totoo lang ang chismis, iyon ay kung totoo. Bueno, lahat ay maaaring maniwala dyan kung gusto nila, pero hindi ako naniniwalang may isang taong ganito kalakas sa mga tao. Ako rin. Karamihan sa mga Diablo ay hindi naniwala sa balita ng pagpatay ni Kelly sa patriarka ng angkan ng mga dragon. Ipinapalagay nila na ang chismis na ito ay sadyang ipinakalat ng mga tao upang pahinain ang kanilang loob. Kung mayroong isang taong tulad niyan sa mga tao, bakit hindi siya kumilos noong sinalakay natin ang mataas na lalawigan at ibinalik tayo sa lupain ng pagkatapon? Oo. Kung may ganoong tao, papayagan ba niya tayong salakayin at sakupin ang Upper Province ng Dao Martial Saint Land? Mga hanggal na taong yan. Itinuturing ba nila tayong mga hanggal? Sa paglipas ng panahon, inisip pa ng ilan sa mga Diablo na peke ang balita na si Alvin ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa 9 Tribulation Bodiless Celestial. Sa isang lungsod sa katimugang rehiyon. Isang binata ang tumalon sa isa sa mga gusali sa paligid niya. May ekspresyon ng pagkamangha sa kanyang mukha habang bumubulong sa sarili, iniisip ko kung totoo bang mayroon siyang lakas na maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial.
Bukod pa rito, ang kanyang asawa ay kayang pumatay ng isang 9 tribulation bodiless celestial. Kung nandito si Alvin, makikilala niya ang binata sa isang sulyap pa lamang. Ang binata ay walang iba kundi si Eseng, isang disipulo ng Wandering Saint Palace, na nakilala niya sa labas ng Saint City ng Human Devil Clan sa Lower Province. Isa siya sa dalawang kaibigan ni Alvin sa Wandering Saint Palace. Pagdating ni Eseng sa isang mansyon, magalang siyang sumigaw, "Sister Wendy." Isang malamig na boses ang sumagot, "Tuloy kayo." Pumasok si Eseng sa mansyon at nakarating sa harapan ng patio. Tiningnan niya ang likod ng lalaki at marahang nagtanong, "Sister Wendy, narinig mo ba ang balita?" Ang taong kausap ni Eseng ay isang babaeng nakasuot ng roba na kasinputi ng sariwang nyebe. Ang kanyang mahaba at malasotlang buhok ay nakalaylay ng maluwag na parang talon. Naglalabas siya ng nagyayelong aura na nagpamukha sa kanya na mahirap lapitan habang nakatayo roon. Nang marinig ng babaeng nakaputi ang tanong ni Eseng, nanginig ang kanyang katawan ng hindi sinasadya. Maya-maya, bahagyang tumango siya. Nang lumingon siya, ibinunyag niya ang kanyang anyo na kayang magpabagsak ng isang lungsod. Gayunpaman, ang kanyang walang kapantay na magandang mukha ay may napakalamig na ekspresyon. Ang babaeng ito ay isa pang kaibigan ni Alvin mula sa Human Devil Clan. Nagkakilala sila noong bumalik si Alvin sa Lower Province pagkatapos ng pagsalakay ng Devil Clan. Siya ay si Wendy, ang pinakamagandang tao sa Human Devil Clan. Simula nang salakayin ng mga Devil Clans ang Upper Province, ang Human Devil Clan ay nakarating na rin sa Upper Province. Sina Wendy at Eseng ay mga miyembro ng Wandering Saint Palace, isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Human Devil Clan. Natural lamang, sinundan nila ang hukbo ng Human Devil Clan patungo sa Upper Province. Dahil sa Wandering Saint Palace, nabigyan sila ng matutuluyan sa katimugang rehiyon ng Upper Province. Sa pagdating ng mga bodiless celestial mula sa Devil Clan sa Dao Marshall Saint Land, kahit si Palace Master Hogarth mula sa Wandering Saint Palace ay hindi na isang piling tao, lalo na ang dalawang walang kwentang katulad nila. Sister Wendy, sa tingin mo ba totoo ang balita? Sa tingin mo ba ay lumakas na talaga siya? Bukod pa riyan, ang kanyang biglang tumigil sa pagtatanong si Eseng. Naalala niya na ang babaeng nasa harap niya ay may hindi nasusukli ang damdamin para kay Alvin. Alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang kanyang linya ng pagtatanong, matutusok lamang niya ang masakit na bahagi nito. Gayunpaman, sinabi ni Wendy, bukod pa rito, ang asawa niya ay kayang pumatay ng isang 9 tribulation bodiless celestial. Iyon ang gusto mong sabihin, hindi ba? Pinilit ni Eseng na ngumiti at humingi ng paumanhin, "Pasensya na, Sister Wendy, ako." Walang dapat ikalungkot, walang pakialam na sabi ni Wendy, "Una sa lahat, walang namamagitan sa atin. Walang nangyari, at hindi na magkakaroon." Hindi niya masabi. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahid pa rin siyang pag-asa kahit alam niyang lumalawak ang pagitan niya at ng lalaking iyon sa bawat araw na lumilipez. 2,496. May mga babaeng akala nila ay hindi na sila magmamahal sa isang lalaki sa kanilang buhay. Gayunpaman, nang sa wakas ay nakilala na nila ang lalaking nakapagpatibok ng kanilang mga puso, matutuklasan nila na ang kanilang mga puso ay ganap ng nasakop ng lalaki. Wala nang espasyo ang kanilang mga puso para magkasya sa ibang lalaki. Isa si Wendy sa mga babaeng ito. Ilang taon na ang nakalilipas, nang makilala ni Wendy si Alvin, ipinakita niya ang kanyang lakas sa Wandering Saint Palace. Pinatay niya ang ninuno ng Human Devil Clan, si Liao Nai, isang 3 tribulation bodiless celestial, bago umalis sa Wandering Saint Palace. Noong panahong iyon, alam niyang hindi kailanman magbubunga ang isang relasyon sa lalaking iyon. Kahit noon, tila hindi niya makalimutan ang lalaki kahit na matapos ang lahat ng mga taon. Nang unang dumating si Wendy sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, nabalitaan niya na ang lalaki ay may lakas na maihahambing sa 6 tribulation bodiless celestial. Bagamat nagulat siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki. Gaya ng inaasahan, ito ang lalaking nagustuhan niya. Ang lakas nito ay patunay ng kanyang magandang panlasa sa mga lalaki. Sa mga sumunod na taon, wala na siyang narinig na balita tungkol sa lalaking iyon.
Nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan nito at natatakot na baka pinatay ito ng angkan ng dragon. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay nakatanggap na siya ng balita tungkol dito, dahilan para mapabuntong hininga siya ng maluwag at maging proud. Kahit na isa lamang siyang eminent celestial, ang lakas nito ay maihahambing sa isang 9 tribulation bodiless celestial. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumagot si Wendy kay Eseng, sa tingin ko ay totoo ang balita. Tungkol naman sa balita tungkol sa kanyang asawa, sa palagay ko ay hindi rin ito peke. Nang magsalita siya tungkol kay Kelly, isang bahid ng inggit na hindi niya mapigilan ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Hindi siya naiinggit sa lakas ni Kelly, naiinggit siya na si Kelly ay maaaring manatili sa kanyang tabi. Sang-ayon ako. Tumanggaw si Eseng bilang pagsang-ayon. Bagamat tila eksaherado ang balita, hindi ko maiwasang maramdaman na posible ito para sa isang taong katulad niya. Samantala, si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ay natigilan din nang matanggap niya ang balita. May balita ba tungkol sa Master? Ilang taon na ang nakalilipas, nanumpa si Hogarth sa isang panunumpa na may parusang kidlat na kikilalanin si Alvin bilang kanyang Panginoon bago umalis si Alvin. Hindi niya napigilang matawa nang mapait nang sa wakas ay makatanggap siya ng balita tungkol kay Alvin. Dati, inutusan ni Alvin si Hogarth Yates na hanapin ang kanyang pamilya. Totoo man o peke ang balita tungkol sa Panginoon, walang duda na muling lumitaw siya. Gayunpaman, wala akong nagawang progreso sa bagay na ipinagkatiwala niya sa akin noon, paano ko siya mahaharap. Bagamat hindi siya nag-aksaya ng panahon sa pagsasagawa ng utos ni Alvin, nabigo siyang makahanap ng anumang bakas ng pamilya ni Alvin. Sa isang lugar sa Hilagang Rehiyon. Si Zentor, ang dating patriarka ng angkan ng mga demonyong tao, ay nakatanggap din ng balita tungkol kina Alvin at Kelly. Dumilim ang kanyang ekspresyon habang umiiling siya sa kawalan ng paniniwala. Imposible. Imposible. Paano sila naging ganito kalakas ng kanyang asawa? Siguradong peke ang balita. Noon, personal na nasaksihan ni Zentor ang pagpatay ni Alvin sa kanyang Panginoon. Nakatakas lamang siya dahil gumamit siya ng Fiery Blood Evasion Talisman. Pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagtakas, bumalik siya sa Land of Exile upang salubungin ang mga bodiless celestial sa kanyang angkan. Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa Wandering Saint Palace dala ang mga bodiless celestial, umalis na si Alvin at naglaho ng walang bakas. Hindi na siya makapaghiganti kay Alvin. Nang dumating si Zentor sa mataas na lalawigan, inakala niyang pinatay si Alvin ng angkan ng mga dragon. Tutal, ito ang magpapaliwanag sa pagkawala ni Alvin. Masaya siya. Sa pinakamababa, ang pagkamatay ni Alvin ay maituturing na isang paghihiganti para sa kanyang Panginoon. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng balita tungkol kay Alvin pagkatapos ng lahat ng mga taon. Bukod dito, sinasabing si Alvin ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 9 tribulation bodiless celestial. Paano niya ito matatanggap? Sa Hilagang Rehiyon. Sa isang lupang may nyebe kung saan ang lahat ay nanatiling nagyelo sa nakalipas na 100,000 taon. Sa sandaling ito, nagambala ang kapayapaan sa lupain. Swoosh! 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 Binasag ng malakas na pagsipol ng hangin ang katahimikan habang ilang figure ang lumilipad mula sa iba't ibang direksyon, na nag-iwan ng mga luha sa kawalan. Sa isang kisap mata, 7 figure ang lumitaw sa kalangitan ng maniebing lupain. Sabay-sabay silang tumigil na parang may napagkasunduan sila bago ito. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim ang tumingin sa 6 na iba pa at malamig na nagtanong, sigurado akong narinig na ng lahat ang balita. Ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi kunwari, ito ang kanyang karaniwang ekspresyon. Nagbigay ito sa kanya ng isang hindi malalapitan na anyo. Ma'am! Meron ako. Tumanggo naman ang iba nang marinig ang sinabi niya. Putok. Ilang minuto pa lamang sila rito nang may malakas na pagsabog na umalangaw-ngaw mula sa glacier sa ilalim nila. Tila naapektuhan ang glacier nang magsimula itong mabitak, na para bang sapot ng gagamba. Boom! Habang patuloy na kumakalat ang mga bitek, isa na namang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa pagkakataong ito, nabasag ang glacier, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga piraso ng yelo sa malamig na tubig.
Tumilapo ng tubig habang patuloy na bumabagsak ang mga piraso ng yelo. Isang walang pakialam na boses ang nagtanong, anong nangyari? Bagamat hindi malakas ang boses, nagdulot ito ng kilabot sa 7 tao. Master Wuji. Master Wuji. Nang makabawi ang 7 tao mula sa kanilang pagkabigla, mabilis silang yumuko ng may paggalang sa isang matandang lalaki na bigla na lamang sumulpot. Kung makikita ng mga tao ang 7 taong ito na kumikilos ng ganito, tiyak na magugulat sila ng husto. Ito ay dahil ang 7 taong ito ay napakalakas sa Devil Clans. Lahat sila ay mga 8 Tribulation Bodiless Celestials. Paanong hindi magugulat ang isang tao na makita ang 7 8 Tribulation Bodiless Celestials mula sa Devil Clans na yumuyuko ng may paggalang sa isang matandang lalaki? Katamtaman ng pangangatawan ng matandang lalaki at karaniwan lang ang kanyang anyo. Hindi siya magiging kapansin-pansin sa gitna ng maraming tao. Gayunpaman, dahil ang tila karaniwang matandang lalaki ay tinatrato ng may paggalang ng 7 8 Tribulation Bodiless Celestials, halatang napakataas ng kanyang katayuan. Sa katunayan, siya lang ang tanging 9 Tribulation Bodiless Celestials sa Devil Clans. Totoo bang patay na ang patriarka ng angkan ng dragon? Madilim ang ekspresyon ng mukha ng matandang lalaki na si Wuji nang malaman niya ang balitang ito mula sa 7 celestial na walang katawan sa 8 kabigatian. Nang una siyang dumating sa mataas na lalawigan, nalaman niyang ang patriarka ng angkan ng dragon ay isang celestial na walang katawan sa 8 kabigatian. Naglaban sila, ngunit natapos ang kanilang laban sa isang laban. Walang sino man ang maaaring talunin ang isa't isa. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng patriarka ng angkan ng dragon, isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Kung mapapatay ng taong iyon ang patriarka ng angkan ng dragon, natural lang na mapapatay din siya ng taong iyon. Pagkatapos ng insidente, inanunsyo ng angkan ng dragon na wala silang kalaban-laban sa 7 Absolute Sect. Batay dyan, malamang na totoo ang balita, sabi ng isa sa mga 8 Tribulation Bodiless Celestials. Sang-ayon ako, sabi ng isa pang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Natural lang na walang kaalam-alam si Alvin na nanginginig sa takot ang 9 Tribulation Bodiless Celestial ng Devil Clan matapos malaman ang kakayahan ng kanyang asawa na pumatay ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Nang bumalik sina Alvin at Kelly sa mababang lalawigan, hinanap nila sa bawat sulok ang kanyang mga magulang, asawa, at mga kaibigan. Gayunpaman, kahit na matapos ang 2 buwang paghahanap, wala silang nakita. Bulong ni Alvin sa sarili, possible kayang pumunta rin sina tatay, nanay, at ang iba pa sa Upper Province. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, iminungkahi ni Kelly, kapatid na Alvin, dahil hindi natin sila mahanap dito, dapat ba tayong bumalik sa Upper Province para hanapin sila? Ma'am! Tumanggaw si Alvin. Maya-maya, malumanay niyang sinabi, Kelly, malamang ay mahirap para sa iyo nitong mga nakaraang araw. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana mahahalughog ang bawat sulok ng Lower Province sa loob lamang ng 2 buwan. Kung hindi dahil sa makapangyarihang banal na kamalayan ni Kelly, imposibleng matapos niya ang kanyang paghahanap sa napakaikling panahon. Kapatid na Alvin, hindi na natin kailangan ang mga salitang ito. Bahagyang umiling si Kelly habang magiliw na nakatingin kay Alvin. Nang babalik na sina Alvin at Kelly sa mataas na lalawigan ng Dow Marshall St. Land, biglang may narinig na boses sa ere. Tila nagmula ito sa lahat ng direksyon. Natigilan si Alvin habang ang ekspresyon ni Kelly ay lubhang nagbago. Kasalukuyan, mayroon siyang takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Mahal kong pinsan. Ang boses ay galing sa isang lalaki at puno ng galit. Sa sandaling ito, nakaramdam si Alvin ng isang napakalakas na enerhiya na bumabagsak sa kanya ng walang anumang babala. Para siyang tinamaan sa dibdib ng isang sledgehammer. Tila nanginig ang kanyang mga laman loob dahil sa pagbangga. Di nagtagal, dumura siya ng isang subo ng dugo. 2,497. Galit na sigaw ni Kelly, Octavius, tumigil ka. Ang banayad na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala at napalitan ng galit na ekspresyon habang nakatayo siya sa tabi ni Alvin. Tiningnan niya si Alvin ng may pagmamahal at paggalang, ngunit nang tumingin siya sa bagong dating, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Kelly. Hindi alam ni Alvin kung sino ang bagong dating.
Nagtaka siya kung paano naging ganito kalakas ang bagong dating. Nang marinig niya ang galit na sigaw ni Kelly, nabigla siya. Ito ang unang beses na nakita niya itong galit na galit. Natural lang, alam niyang ang galit nito ay nagmumula sa pagmamahal nito sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Alvin. Titila tinawag ng taong iyon si Kelly bilang pinsan niya. Siya ba? Mayroong isang bagay na ibinao ni Alvin sa kaibuturan ng kanyang puso at ayaw niyang isipin. Ito ay ang katotohanan na si Kelly ay isang muling nagkatawang tao na Diyosa. Ayon kay Jackson, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, hindi lamang isang Diyosa na muling nagkatawang tao si Kelly, kundi mayroon din siyang pinsan na tila may malabong intensyon sa kanya. Ang kanyang pinsan ay malamang na isang makapangyarihang nilalang mula sa isang Devata realm. Bagamat taglay na ni Alvin ang pambihirang lakas ngayon, alam niyang wala siyang kalaban-laban sa mga makapangyarihang celestial mula sa Devata realms. Madali siyang mapatay ng mga Golden Celestial o mas malakas pa sa kanya. Batay sa mga salita ni Jackson, malinaw na ang pinsan ni Kelly mula sa kanyang nakaraang buhay ay hindi ang karaniwang Celestial. Mukhang alam ni Kelly ang pangalan niya. Malamang siya ang taong iyon. Mukhang naalala na ni Kelly ang tungkol sa pinsan niya pero hindi niya ito ipinaalam kay Alvin. Natural lang, naiintindihan niya na itinago ito ni Kelly sa kanya dahil ayaw nitong mag-alala siya. Muling umalangaw-ngaw sa ere ang boses na tila nagmula sa lahat ng direksyon. Mukhang bumalik na ang mga alaala mo, pinsan. Kahit papaano, naaalala mo pa rin ako. Nakatitig si Kelly sa unahan gamit ang kanyang malinaw na mga mata bago biglang lumitaw ang isang figure. Ang figure ay pagmamayari ng isang binata na nakasuot ng asul na damit. Siya ay gwapo, maskulado, at matangkad. Ang kanyang maitim na berdeng buhok ay maluwag na nakalugay sa kanyang likod, hindi nakatali. Isang masamang ngiti ang tila permanenteng nakaukit sa kanyang mukha. Ang nakakalokong ngiti at gwapong anyo ng binata na nakasuot ng asul na damit ay tiyak na magiging isang nakamamatay na kombinasyon para sa mga dalagang kakatuto lang tungkol sa pag-ibig. Sa sandaling ito, ang binata na nakasuot ng asul na damit ay matamang nakatitig kay Kelly. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin nang mapansin niya ang matinding titig ng binata na nakasuot ng asul kay Kelly. Hindi niya iniisip ang kanyang kaligtasan, mabilis siyang kumilos at pumwesto sa pagitan ng binata at ni Kelly. Talagang nag-aalala siya na baka sakta ng binata si Kelly. Sa sandaling ito, likas lamang sa kanya ang proteksyon ng kanyang asawa. Tila nakalimutan niyang wala siyang laban sa binata. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, malubhang nasaktan siya ng binata bago pa man lumitaw ang binata. Pagkatayo ni Alvin sa harap ni Kelly, pinuprotektahan siya, ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng asul na damit ay nagyelo bago ito dumilim. Agad na naglabas ang kanyang katawan ng isang malakas na intensyong pumatay. Nagsalita siya sa napakalamig na tono na tila nagdulot ng pagbaba ng temperatura sa paligid. Hindi ko akalain na pupunta ka sa akin bago kita hanapin. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa sumunod na sandali, ang kawalan sa paligid ni Alvin ay tila nabasag na parang salamin kahit na tila hindi gumagalaw ang binata na nakasuot ng asul na damit. Nagsimulang umugoy si Alvin, tila bababagsak siya anumang oras. Nakaramdam siya ng isang nangingibabaw na enerhiya na nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang kanyang enerhiya ay tuluyang napigilan. Mabilis na bumangon ang isang pakiramdam ng panganib sa kanyang puso. Elementary Devouring Tactic. Pagbuo ng espada. 13 Green Lotus Swords. Hindi nagatubili si Alvin habang mabilis niyang ginamit ang lahat ng teknik sa kanyang arsenal upang makawala sa cade ng ito. Paano? Paano ito naging posible? Hindi nagtagal at natuklasan ni Alvin na ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, ay pinipigilan at pinapawalang bisa ng enerhiyang nakapalibot sa kanya. Dahil hindi niya kayang gamitin ang Elementary Devouring Tactic, paano niya maa-absorb ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid para mapalakas ang kanyang lakas? Paano siya kalakas? Natuklasan ni Alvin na hindi rin niya kayang ilabas ang iba pa niyang mga pamamaraan. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa pintuan ng kamatayan.
Tumindi ang pakiramdam na ito ng malamig na sinabi ng binata na nakasuot ng asul na damit, hinahanap mo ang kamatayan. Sa sandaling humina ang boses ng binata na nakasuot ng asul na damit, sunod-sunod na alon ng mapanirang enerhiya ang dumampi kay Alvin, na tila kayang patayin ito anumang oras. Sa sandaling ito, sumigaw si Kelly, "Octavius! Kung papatayin mo si Brother Alvin, hindi ako mabubuhay ng maayos." Sinabi niya ito sa tonong hindi pinag-uusapan. "Dapat mong malaman na hindi mo ako mapipigilan kung gusto ko nang mamatay." Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa takot at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang marinig niya ang mga salita ni Kelly. Nahihirapan siyang magsalita, "Kelly." Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kawalan ng kakayahan. Bagamat maituturing na pinakamalakas sa mundo ang kanyang lakas, wala pa rin siyang kapangyarihan sa harap ng binata na nakasuot ng asul na damit. Kahit hindi siya patayin ngayon ng binata na nakasuot ng asul na damit, hindi pa rin siya makakaramdam ng kaligayahan. Ang binata na nakasuot ng asul na damit, ang pinsan ni Kelly na si Octavius, ay nakatayong walang kibo at may madilim na ekspresyon sa mukha. Nakakapangilabot ang aura na inilalabas niya. "Pinsan, isusugal mo ba ang buhay mo para sa peste na ito?" Ang atensyon ni Octavius ay nakatuon lamang kay Kelly sa sandaling ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng selos habang nagsasalita. Sa ilalim ng selos na iyon ay ang balak na pumatay. Natural, ang balak na pumatay na iyon ay nakadirekta kay Alvin, hindi kay Kelly. Malamig na sabi ni Kelly, "Hindi siya peste, asawa ko siya." "Ang asawa mo?" Nanlaki ang mga mata ni Octavius sa galit nang marinig niya ang mga salita ni Kelly. Mas lalong dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, at ang kanyang hangering pumatay ay napakalakas na halos mapatay na. Masungit niyang sinabi, "Pinsan, gusto kong ipaalala sa iyo na mayroon tayong kasunduan sa kasal. Dahil naging asawa mo siya bago ka pa bumalik sa alaala mo, kung mamamatay siya ngayon, kakalimutan ko na ang lahat ng nangyari sa pagitan ninyo. Tutal, wala akong aawayin na patay na tao." Hindi niya talaga inaasahan ang resultang to pagkatapos ng maraming taon ng kanyang maingat na pagpaplano. Ngumisi si Kelly. "Kasunduan sa kasal. Octavius, kung hindi ako nagkakamali, noong namatay ako sa aking nakaraang buhay, ang ating kasunduan sa kasal ay nabuwag na. Sa aking kasalukuyang buhay, wala akong anumang relasyon sa iyo." Nagtanong si Octavius sa malalim na boses, "Pinsan, bakit mo ako kinamumuhian ng husto? Bakit ayaw mo akong samahan? Sinabi ko na ito sa iyo noong nakaraang buhay ko, nakikita lang kita bilang isang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, hindi mo ito matanggap at sinira ang lahat ng mayroon tayo. Pinilit mo akong isuko ang buhay para hindi na kita pakasalan. Kahit na pagkatapos kong magkatawang tao, nakialam ka at inilagay ako sa makamundong-mundong ito, nagpadala ng isang tao para bantayan ako. Sa kasamaang palad, hindi mo inaasahan na kahit sa iyong maingat na pagpaplano, nabigo ka pa rin." Sabi ni Kelly. Nang marinig ito ni Alvin, napagtanto niyang namatay si Kelly sa kanyang nakaraang buhay dahil kay Octavius. Namatay siya kaya hindi niya kinailangang pakasalan si Octavius. Gayunpaman, nakialam si Octavius at inilagay si Kelly sa mundane realm pagkatapos niyang muling magkatawang tao. Hindi mahirap malaman na ang taong ipinadala ni Octavius para bantayan si Kelly ay si Jackson, ang dating pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. 2,498. Nagdilim ang ekspresyon ni Octavius nang marinig niya ang mga salita ni Kelly. Noon, pinaghirapan niyang ayusin ang kapalaran ng reinkarnasyon ng babaeng ito at inilagay siya sa liblib at makamundong kaharian na ito. Ginawa niya ito para hindi ito makausap agad ng kanyang pamilya, para mabigyan siya ng mas maraming oras para lapitan siya. Bago pa man niya mabawi ang kanyang mga alaala, plinano na niya itong bumuo ng relasyon, hikayatin siya, at sakupin. Hindi niya talaga inaasahan na ang kanyang nakababatang pinsan ay magpapakasal sa ibang lalaki at mangganganak pa ng isang bata. Inis na naisip ni Octavius, "Nako. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana ako umalis ng ilang taon na ang nakalipas." Maraming taon na ang nakalilipas, kinailangan niyang umalis sa mundong ito matapos niyang ayusin ang muling pagkakatawang tao ng kanyang pinsan dito para asikasuhin ang isang bagay. Inabot siya ng maraming taon bago siya nakabalik.
Natural lang na hindi mahaba ang mga taong iyon para sa kanya. Dahil nakahanap na siya ng magbabantay kay Kelly, panatag siyang iniwan ito sa mundong ito. Sino ang mag-aakala na ang taong pinagkatiwalaan niyang magbantay sa kanyang pinsan ay namatay na at ang kanyang pinsan ay nabihag na ng ibang lalaki pagbalik nito? Hindi niya ito matanggap. Pinsan, dapat mong malaman na hindi ka papayagang makasama ni Tio at tiyahin na makasama ang mortal na peste na ito. Kung nandito lang sila ngayon, papatayin nila siya sa oras na malaman nilang dinungisan kanya, sabi ni Octavia sa malalim na boses. Malamig na sabi ni Kelly, bahala na ang pamilyang Reed, at wala kang pakialam doon. Pinsan, nakalimutan mo na ba na tiyahin mo ang nanay ko? Miyembro rin siya ng pamilyang Reed. Bilang anak niya, itinuturing akong kalahating miyembro ng pamilyang Reed. Kaya naman, hindi ko maaaring iwasan ang responsibilidad ko pagdating sa pamilyang Reed. Sabi ni Octavius habang nakatitig kay Alvin na may balak pumatay. Pinipigilan niya ang pagnanasang punatin si Alvin. Huwag kang magpanggap na napakamarangal. Pang-uuyam ni Kelly. Sasabihin mo bang wala kang makasariling motibo sa likod ng iyong mga kilos? Octavius, ipinapayo ko sa iyo na sumuko ka na at huwag nang mag-aksaya ng oras sa akin. Maging sa nakaraang buhay ko man o sa kasalukuyan kong buhay, hindi ako interesado sa iyo at hindi ako magiging katuwang mo sa paglilinang. Ang kasunduan sa kasal sa pagitan natin noong nakaraang buhay ko ay nawasak kasama ng aking katawan noong nakaraang buhay ko. Determinadong sabi ni Kelly. Agad na naging hindi maganda ang ekspresyon ni Octavius. Isantabi muna natin ang usapin tungkol sa ating kasunduan sa kasal, pero kailangan mong sumama sa akin ngayon. Maraming beses na akong tinanong ng mga magulang mo tungkol sa iyong reinkarnasyon. Malaki ang pakialam nila sa iyo. Anong biro? Natatawang sabi ni Kelly nang marinig niya ang mga sinabi ni Octavius. Tiningnan niya ito ng matalim at sinabing, kung talagang may pakialam ka sa damdamin ng mga magulang ko, hindi mo sana ako inilagay sa malayong mundong ito. Kung hindi ako nagkakamali, hindi mo sinabi sa kanila na ako ay muling nagkatawang tao sa mundong ito, hindi ba? Nang makita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Octavius, muli siyang napangisi. Mukhang tama ako. Maya-maya, nawala ang kunot noo sa mukha ni Octavius. Ano na nga ba? Kahit ano paman, kailangan mo akong sundan pabalik ngayon. Asawa ko siya. Sino ka para ibalik siya sa iyo? Si Alvin, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay hindi napigil ang magsalita nang marinig niya si Octavius na nagsabing balak ilabas si Kelly. Namula rin ang kanyang ekspresyon. Noong nakaraan, wala siyang magawa nang si Kelly ay kinuha ni Brianna sa ibabang lalawigan ng Dow Marshall St. Land. Ngayon, tila mauulit ang kasaysayan. Sa pagkakataong ito, hindi siya uupo at walang gagawin. Ipinangako niya kay Kelly na hindi na sila maghihiwalay hanggat mayroon pa siyang natitirang hininga. Sino ako? Nanatiling kalmado si Octavius nang marinig ang mga salita ni Alvin. Isang pangiinis ang sumilay sa kanyang mukha bago niya sinabi ng may pangungutya, isa akong taong walang talo sa harap ng isang taong katulad mo. Hindi ko na kailangang magtaas ng daliri para patayin ka o pahirapan kang mamatay. Magagawa ko iyan sa isang pag-iisip lang. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Sa susunod na sandali. Boom! Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw sa hangin habang ang kawalan sa paligid ni Alvin na kakagaling lang sa dati ay muling gumuho. Bang! Di nagtagal, isang napakalakas na puwersa ang tumama kay Alvin na nagpakalat ng enerhiyang naipon niya sa pamamagitan ng kanyang 79 na Saint Veins. Ang puwersang tumama sa kanya ay tila tamang-tama lamang. Wala siyang paraan upang magamit ang kanyang enerhiya sa harap ng malawak na puwersang ito ni wala rin siyang paraan upang gamitin ang kanyang mga teknik. Tila isa na lamang siyang puppet, walang kapangyarihang labanan ang masamang puwersang sumalakay sa kanya. Patuloy siyang dumura ng sunod-sunod na dugo na naging dahilan upang humina ang kanyang aura. Hindi niya man lang mapanatili ang kanyang posisyon sa ere, at bumagak siya ng malakas sa tuktok ng isang bundok. Lalo siyang nanghina dahil dito. Octavius. Sabi ni Kelly habang nakanganga ang mga ngipin nang makita niya ito. Nanginginig ang kanyang katawan sa galit at walang init na makikita sa kanyang walang kapantay na magandang mukha sa sandaling ito.
Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay nang tumitig siya kay Octavius. Gayunpaman, kumislap ang sakit sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Hindi makagalaw si Kelly dahil itinali siya ni Octavius para hindi siya makakilos nang atakihin nito si Alvin. Hindi man lang gumalaw si Octavius nang itali niya si Kelly at atakihin si Alvin. Iba ang pakiramdam niya na kayang harapin si Alvin nang walang kahirap-hirap. Gayunpaman, mas lalong lumakas ang kanyang lakas nang kayang labanan pa niya si Kelly na ang lakas ay kapantay ng isang Golden Celestial mula sa Devata Realms. Hindi pinansin ni Octavius ang sigaw ng galit ni Kelly. Bumaba siya mula sa langit patungo sa tuktok ng bundok at narating ang harapan ni Alvin na nakahiga sa lupa, malubhang nasugatan. Napayuko siya habang hirap na itinaas ni Alvin ang kanyang ulo upang tingnan siya. Pangungot siya niyang sinabi, "Hindi mo ba tinanong kung sino ako para agawin ang asawa mo? Itatanong mo pa ba ulit ang parehong tanong? Paano nang ahas ang isang peste na tulad mo na sumigaw at sumigaw sa harap ko? Naghahanap ng kamatayan." Hindi makagalaw si Alvin dahil sa matinding pinsalang natamo niya. Tahimik lamang siyang nakahiga sa lupa. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Octavius, nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagsalita ng may matinding hirap sa paos na boses, "Mas mabuting patayin mo ako ngayon, Octavius. Kung hindi, pagsisisihan mo ito sa hinaharap. Tandaan mo ang mga sinabi ko." Hampas. Sinampal ni Octavius si Alvin pagkasabi ni Alvin. May pang-uuyam niyang sinabi, "Ang lakas ng loob mong magyabang na pagsisisihan ko ito sa hinaharap kung hahayaan kitang mabuhay, basura ka. Sige. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko ang hiling mo." Walang pag-aalinlangan si Octavius na patayin si Alvin. Kung hindi nakialam ang pinsan niya kanina, malamang napatay na niya si Alvin. Paano nang ahas ang pesteng ito na dumisan ang pinsan niya at magkaroon pa ng anak? Hindi niya ito matiis. Gusto niyang punutin ang lalaking ito sa libu-libong piraso. Octavius. Sigaw ni Kelly nang papatayin na sana ni Octavius si Alvin. "Kung papatayin mo si Brother Alvin, tatapusin ko agad ang buhay ko para sundan siya." Natigilan si Octavius nang marinig ang mga salita ni Kelly. Labis na nalungkot ang kanyang ekspresyon. Muling kumulo ang kanyang galit nang sabihin niya, "Pinsan, ikaw ay mula sa isang maharlikang lahi, ngunit handa mo pa ring isakripisyo ang iyong buhay para sa mortal na ito. Sulit ba siya?" Ang pinsan niya ay isang napakagandang babae na may malamig na ugali noong nakaraan. Hindi niya ito nilalayuan kahit anong gawin nito. Kahit na may kasunduan na sila ng kasal, hindi pa rin siya sumusuko sa kanya. Hindi ko akalain na handa pala siyang isakripisyo ang buhay niya para sa lalaki matapos siyang muling magkatawang tao. Napuno ng selos ang puso ni Octavius. Bakit? Bakit ang babaeng nanatiling malayo sa kanya kahit na pinaghirapan niya ang pagsunod dito ay kusang loob na isuko ang buhay nito para sa ibang lalaki? Hindi niya man lang ito bibigyan ng pagkakataon. Kung ang lalaking ito ay nakahihigit sa kanya, maaaring matatanggap niya ito. Gayunpaman, ang lalaking ito ay isa lamang mortal na peste sa makamundong-mundong ito. Hindi niya man lang kinailangang igalaw ang isang daliri para patayin ang lalaking ito. Talagang wala siyang tiwala sa sarili. Siya ang lalaking pinili ko, si Natalie Kelly name before reincarnation. Kahit ilang beses pa akong muling magkatawang tao, mabubuhay at mamamatay akong kasama niya. Kung mabubuhay siya, mabubuhay din ako. Kung mamamatay siya, mamamatay ako. Malamig na sabi ni Kelly, dahilan para lalong bumaba ang temperatura sa paligid. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.